Hello guys, good morning po. So for today's video, magtatanim po tayo ng red katsura. Ito po. Ito na po yung isa sa mga successful na naitanim ko na po na red katsura. And yan po sila. Yan po. Ayan. Yan po sila dyan. At saka meron pa po akong dito. For exposure na po ito kasi sila. Ito. Tsaka ito. Pagkatapos ko po siyang iganito, kapag may roots na siya, gaya nito sila, may roots na po yan sila. Ita-transfer ko po siya dito sa ganitong lagayan. Hindi ko po ginugupit yung mga cellophane ng ganito. Yung ganito niya. Yung iba kasing propagators is dito nila ginugupit, which is for me parang unfair masyado sa nature yung ganun. Kasi kapag katapos mong gamitin yon is useless na rin yung mga cellophane na yon, so magiging basura na siya. Whereas kaya naisip ko po na iba ng way ng pagpapa-expose sa mga nabubuhay na may mga ugat na po na mga red katsura. So ganito po ang ginagamit ko. Yan, ganyan. Katulad din po sa mga bougainvilleas ko, ganyan din po ang ginagawa ko kapag may roots na sila. Unti-unti ko po siyang binubuksan. Gaya nito. Yan. Ganyan. Ganyan po. Meron pa po doon na mga nabuhay na rin. May mga roots na rin po yan na dinadahan-dahan ko rin po siyang i-expose na sa weather natin. So, balik po tayo sa pagtatanim po ng red katsura. So, ito po yung magiging mother plant ng ating itatanim na red katsura. Yung pinipili ko po na itanim is yung mga ganito po na mga niya. Ganyan. Ganyan po. Yung hindi masyadong matanda pa po yung stem niya. Base lang po kasi sa experience ko is mas mas malaki yung chance na mabubuhay siya na hindi pa masyadong matanda yung branch na itatanim, branch stem pala na itatanim ko na red katsura. Yan. Eto po. Kuha pa tayo ng isa kung meron pa tayong makikita. Eto, may nakita tayo. Pangalawa natin. Propagate. Ayan. Yan. Anyway, ito nga po pala yung mga ko. Yung iba dyan is mother plant po. Yung iba naman is mga propagated ko na rin po na mga red katsura. Yan. Ganda. Ito po. Ito po yung mga mother plant ko. Yan. Usually talaga nagtatanim lang po ako for our house lang po. And kasi may mga customers ka rin po kami dito, yung mga bumibili ng bougainvilleas. Tinatanong nila po sa akin kung ako ng ganito, nagtatanim. Sabi ko oo, pero hindi ako tatanim for sale. So sinabi nila dapat daw ako magtanim ng ganito kasi maganda daw ito pang lagay sa sa bakuran ng bahay. So kaya ako talaga
nagtanim na po ako for sale na po. Sana maging successful yung mga tinanim natin. Tinanim ko po na mga red katsura. And again, kapag nagtatanim po tayo, hindi po yan 100% po na lahat ng ating tinanim is mabubuhay po siya. So, expect pa rin po tayo na may mga hindi po talaga nagiging successful na mga pananim natin. Diba? Sige, let's go. So, yung aking soil prep po is ganito pa rin. Yung kagaya ng ginamit ko sa ating Eugenia plant before. And then, ganito, cups, tsaka cellophane. And again, wala pong butas yung ano niya, yung bottom niya. And hindi rin po ako gumagamit ng root hormones pa rin. Hindi po ako gumagamit ng ganon na. Ang sakit sa bulsa nung nakaraan, grabe talaga. Bili ako ng bili, order ako ng online. Minsan sa labas pa ng Philippines ko ino-order yung mga root hormones kasi effective daw yun. Kaso sa experience ko, hindi po siya naging effective po talaga. Kaya, and thankfully naman, sa ilang years ko na self-study is, meron naman akong nag-gain na knowledge. Importante lang po talaga kapag nagsi-self-study ka, observe and learn and apply. Maging creative. Maging idealistic ka. Ganun lang. Basta sa self-study, maging idealistic ka lang talaga. And observe. Yung pagiging idealistic na rin, kailangan din yung idea natin is i-try natin i-experiment para kung yung idea natin is mag-work siya. Yun yung ginawa ko talaga para maka-learn talaga ako. So, tapos na po tayong magtanim. So, ilalagay na po natin siya sa lagayan. Gaya ng sa Eugenia, 40 to 30% lang po na hindi po siya direct sunlight. So, lalagyan po lang natin siya ng sign. Ayan. Lagyan natin siya ng dot para hindi tayo mahirapan. Siguro kapag siya ay naging successful po, mga 15 days to 1 month or more than 1 month lang po, may roots na po siya. Kapag hindi po siya naging successful is maaano po yung mga leaves niya maglalagas at saka yung eto niya, yung stem is magiging patay na po siya. Okay, so ilalagay na po natin siya sa ating lagayan. So, shaded pa rin yung ating top. Meron na po ako dito mga nabuhay pero tinanim. Siguro mga 1 week na rin po ito. December 10, 2023. And yung tinanim po natin na red katsura noong October 29 is ngayon po ay may gamot na po siya. After 41 days, eto na siya. Yan. May roots na po siya. Yan. And yan. Yan yung sign ko kasi tinanggal ko yung ano niya dito.
para diligan siya, nabura yung ano niya sign. So dito ko na lang siya nilipat. Yan. At yung isa meron na rin. Ayan. So atin po itong transfer po sa plastic bottle na po para po idahan-dahan na po natin siyang i-expose sa weather. So, we have here 2 plastic bottles, yung may open po. And, yung dalawang katsura. At saka, ito pong, cover. Kasi, lalagay ko po ito as sign lang po na sila po yung itinanim ko po for exposure na. So, tatanggalin lang po natin yung rubber band. Wow, diba? Ang healthy ng ating red katsura. So, ilalagay po natin siya doon. Lalagyan ko po siya ng ganito. Yan. And, ilalagay ko po siya dito sa yan. Lalagyan ko po. Yan. So, medyo mas may open yung niya, yung dito niya. Dito. Kaya, lalagyan po natin siya ng bato dito po sa kanyang para may bigat po siya. Yan. Ito po, mga na rin po ito. May mga roots na rin po yan. And today ko lang din po yan transfer dito sa plastic bottle. Yung iba naman po is malapit na po yung ipa-expose ko na po sa weather. And ito, bagong ripat ko lang po ito ngayon today. So, yung pangalawa po, yung natin. Ito. Pala, more than 1 month. Kasi 41 days. Today po is 42 days niya. Ayan. And ito, ilalagay po natin siya dito. Ito na lang. And yung niya, sign. Okay. Lipat ko na lang to dito. Kasi mas malapad ito dito. Yan. Yan. Tsaka medyo siya. Lalagyan ko rin po siya ng dito, stone. Yan. Ito po ay pink patch na bougainvilleas. Ito rin po is mga exposure for yan. Exposure na yan at iriripat ko na po yan siya mga within 2 to 3 days. So ayun po, meron pa po ako dito na bagong singaw ko pa lang po ito ngayon. Ito. Yan. Marami rin po yung ugat. I will observe kung tomorrow hindi ba siya malalanta kapag may full sun na, pero dito under shades pa rin kasi minsan po bagong expose mo siya sa weather and then may chance pa po na na lalanta po siya, kaya oobserbahan po natin bukas na may full sun na pero under shades pa rin po. Nalagay ko po muna siya dyan. May diniligan ko po yun ng tubig ulan. Konti lang. So today is February 1, 2024 at ito na po ang ating pinopagate na red katsura.
Charan! Ang healthy-healthy niya po. Please check my video na lang po on how I do my exposure sa aking mga pananim from ICU method. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please do subscribe, do comment, and share mo na rin itong aking video. Thank you very much!